Ang asawang babae ay nagpanggap na pipi sa loob ng 3 taon. Hanggang sa isang araw, hindi sinasadyang narinig niya ang nakakakilabot na plano ng sariling asawa. Alisin ang dinadala niyang anak upang iligtas ang anak ng kabit. Matapos ang matinding pagkabigla, pagkalaglag ng sanggol, at sukdulang pagtataksil, pinili niyang makipagdiborsyo at tuluyang maglaho. 5 taon ang lumipas, siya ay muling isinilang. May bagong identidad at isang perpektong plano upang tahimik na gumuho ang imperyo ng dating asawa. Magtatagumpay ba siya sa kanyang paghihiganti at hanggang saan hahantong ang larong ito ng lihim, sakit at katarungan? Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga luhang dumadaloy sa salamin ng kotse. Bawat patak ng ulan ay humahalo sa mga kulay, ginagawang isang malabong obra ang lahat. Paulit-ulit na umiikot sa isip ni Amor ang mga salitang narinig niya. Isang sirang plaka na walang tigil sa pagtugtog ng pinakamasakit na kanta. Kailangan kong tapusin ang lahat kay Amor para sa'yo at sa anak natin. Para sa'yo at sa anak natin. Ang mga salitang iyon ay hindi lang tumagos sa kanyang pandinig, kundi tila mga pako na ibinaon ng malalim sa kanyang puso. Ang manibela ay malamig sa ilalim ng kanyang nanginginig na mga kamay at ang bawat paghampas ng wiper sa windshield ay tila isang pagtatangkang punasan ang katotohanang ayaw niyang makita. Ngunit naroon pa rin ito, malinaw at hindi maikakaila. Ilang oras lang ang nakalipas, ang hangin ay puno ng amoy ng niluluto niyang paboritong adobo ni Rafael at ang puso niya ay puno ng pananabik. Ang kanilang ika-5 anibersaryo. Maingat niyang inayos ang mesa para sa dalawa na may kasamang kandila at isang bote ng paborito nilang alak. Ang bawat kilos niya ay may kasamang ngiti, isang lihim na ibinabahagi niya sa munting buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Habang naghihintay, dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan, isang maliit na umbok na naglalaman ng buong mundo niya. Sa pinto ng ref, nakadikit ang isang maliit na larawan, isang itim at puting imahe mula sa ultrasound, isang maliit na tuldok ng pag-asa. Konting tiis na lang anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na tanging isang ina lang ang makadarama. Makikita mo na si daddy mo. Siguradong matutuwa siya sa sorpresa natin. Ngunit lumipas ang 1 oras, pagkatapos ay 2. Ang adobo ay lumamig na sa kaldero at ang mga kandila ay unti-unti nang nauupos. Tinawagan niya si Rafael, ngunit ang tawag ay diretso sa voicemail. Isang maliit na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit pilit niya itong iwinaksi. Baka na traffic lang, baka may biglaang meeting, maraming posibleng dahilan. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, sinalubong siya hindi ng mainit na yakap, kundi ng isang lalaking balisa at umiiwas ng tingin. Sorry hon, may tinapos lang na importante sa opisina, sabi ni Rafael habang niluluwagan ang kanyang kurbata. May kakaiba sa kanyang mga mata, isang pag-iwas na hindi niya karaniwang nakikita. Okay lang, naghanda ako ng paborito mo, sagot ni Amor. Sinubukan niyang panatilihing masaya ang kanyang boses, ngunit hindi niya maitago ang bahagyang panginginig nito. Itinuro niya ang mesang maingat niyang inayos. Happy anniversary, mahal! Isang pilit na ngiti lamang ang isinukli ni Rafael. Tumingin siya sa mesa, pagkatapos ay sa sahig, kahit saan, basta't hindi sa mga mata ni Amor. Amor, I'm sorry. Pagod talaga ako. Pwede bang bukas na lang nating i-celebrate? Ang mga salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Amor. Ang lahat ng pananabik na inipon niya buong araw ay biglang naglaho, napalitan ng malamig na pagkadismaya. Ngunit bago pa siya makasagot, nagring ang telepono ni Rafael. Mabilis niya itong kinuha mula sa kanyang bulsa at nang makita ang pangalan sa screen, ang pagkabalisa sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Kailangan kong sagutin to, hon. Private lang, sabi niya
at mabilis na naglakad palabas sa balcony. Isinara ang sliding glass door sa likuran niya, ngunit hindi ng husto. May naiwang maliit na siwang. Pinanood siya ni Amor. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sumandal siya sa pader at sa gitna ng katahimikan ng gabi at lagaslas ng ulan sa labas, narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Isang boses na puno ng lambing na hindi para sa kanya. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Huwag ka nang masyadong mag-isip. Oo, pauwi na dapat ako sa'yo. Pero na-delay lang, mahinang sabi ni Rafael. Isang sandaling katahimikan. Alam ko, mag-ingat ka palagi. Para sa akin, para sa anak natin. Napatakip si Amor sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbing gustong kumawala. Anak? Anong anak? At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang tuluyang dumurog sa kanyang mundo. Sige na, Isabel. Magpahinga ka na. Mahal kita. Isabel. Ang pangalan ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kapatid. Ang ninang na pinili niya para sa kanilang magiging anak. Isang matinis na tunog ang pumuno sa kanyang tainga. Ang hawak niyang baso ng tubig ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumilikha ng isang malakas na ingay ng pagkasira sa marmol na sahig. Ang mundo niya ay umikot. Ang katotohanan ay isang malupit na sampal. Mas masakit pa sa kahit anong pisikal na sakit. Ang kanyang asawa, ang kanyang kaibigan, ang kanilang anak. Hindi na siya nag-isip. Tinakbo niya ang pinto, kinuha ang susi ng kotse sa may mesa at lumabas sa gabing umuulan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay mahirap. Sa loob ng kotse, ang paghampas ng ulan sa windshield ay kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Ang mga ilaw ng syudad ay naghalo-halo sa isang malabong tanawin. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging gusto niya ay tumakas. Tumakas mula sa sakit. Sa katotohanang sinaksak siya ng patalikod ng 2 taong pinakamamahal niya. Sa isang intersection, hindi niya napansin ang pulang ilaw. Ang tanging nakita niya ay isang nakakasilaw na liwanag mula sa gilid, isang malakas na busina, at pagkatapos ay isang malakas na pagyanig. Ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal, ang huling bagay na narinig niya bago lamunin ng kadiliman ang lahat. Ang unang nagising sa kanyang kamalayan ay ang amoy ng antiseptic. Pagkatapos ay ang isang mapurol na sakit na gumagapang sa buong katawan niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata na silaw sa puting ilaw ng kisame. Isang doktor ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Mabutit gising ka na, Mrs. Del Fuego, sabi ng doktor sa isang malumanay na boses. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. I'm so sorry. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya pero we couldn't save the baby. Ang mga salitang yon ay hindi agad nagproseso sa isip niya. Pagkatapos, dahan-dahan, ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanya. Nawala na. Ang munting pangarap niya, ang kanyang anak. Walang luhang pumatak. Isang malamig na pamamanhid ang kumalat sa kanyang buong pagkatao. Narinig niya ang mga boses sa labas ng kanyang kwarto. Ang boses ni Rafael, puno ng pag-aalala. Mag-ingat ka. Kailangan ka ng anak natin. At ang umiiyak na boses ni Isabel, pinilit niyang igalaw ang kanyang ulo. Sa maliit na siwang ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya sila. Nakita niya si Rafael na yakap-yakap si Isabel habang marahang hinahaplos ang buhok nito. Isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang asawa na inaalagaan ang kanyang may bahay. Ang kanyang buntis na may bahay. Ipinikit ni Amor ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang huling patak ng luha na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Isang luha para sa kanyang nawalang anak at para sa babaeng minsan niyang nakilala sa salamin. Nang muli niyang imulat ang mga ito, wala nang bakas ng sakit o lungkot. Ang naroon na lamang ay isang malamig, mapanganib na kawalan. Sa katahimikan ng kwartong yon sa ospital,
Sa gitna ng mga abo ng kanyang nawasak na buhay, isang panata ang nabuo. Hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. 3 taon. 3 taon ng katahimikan. Sa malawak na hardin ng Mansion del Fuego, ang araw ay laging sumisikat ng maliwanag. Ngunit para kay Amor, ang lahat ay nanatiling kulay abo. Nakaupo siya sa isang bench na bakal. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Isang manikang porselana na walang buhay. Ang kanyang buhok ay laging maayos na nakapusod. At ang kanyang mga damit ay simple at walang kulay. Isang malaking kaibahan sa babaeng dating mahilig sa buhay at masasayang kulay. Para sa lahat, si Amor Reyes del Fuego ay isang basag na salamin. Isang alaala na lamang ng dating sarili. Ang isip ay binihag ng trauma ng gabing iyon. Iyon ang kwentong alam nila. Iyon ang kasinungalingang buong ingat niyang itinayo sa loob ng 1,075 araw. Tuwing umaga, dumarating si Rafael at Isabel, dala ang mga bulaklak na walang halimuyak para sa kanya. Uupo sila sa tabi niya, magkwekwento tungkol sa negosyo, sa kanilang anak na lalaki, sa kanilang mga plano. Isang perpektong pamilya na nag-aalaga sa isang kaawa-awang kamag-anak. Kamusta ang paborito kong pasyente? Sasabihin ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na paglalambing habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit ang mga mata ni Amor, kahit na tila walang nakikita, ay nakikita ang lahat. Ang paraan ng pag-iwas ng tingin ni Rafael, ang pagkainip sa mga daliri ni Isabel, ang mabilis na pagngiti nila sa isa't isa kapag akala nila ay hindi siya nakatingin. Hayaan mo na siya, mahal. Baka lalo lang siyang ma-stress. Sasabihin naman ni Isabel, ipapatong ang kamay sa balikat ni Rafael. Amor, nandito lang kami. Kami na ang bahala sa lahat. At sa bawat pagbisita, sa bawat salitang puno ng pagkukunwari, lalong tumitibay ang pader na yelo sa paligid ng puso ni Amor. Hinihigop niya ang lahat ng kanilang sinasabi. Iniimbak ang bawat detalye, bawat pangalan, bawat transaksyon na nababanggit nila. Sila, sa kanilang kayabangan, ay hindi kailanman nag-isip na ang babaeng akala nila ay walang isip ay ang pinakamalaking banta sa kanilang itinayong paraiso. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag ang buong mansyon ay nababalot na sa katahimikan, isang ibang Amor ang gumigising. Kapag sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumabangon mula sa kama. Sa tulong ni Yaya Linda, ang matandang kasambahay na mas tapat pa sa kanya kaysa sa sarili niyang dugo, nakukuha niya ang susi ng library ni Rafael. Sa ilalim ng liwanag lamang ng monitor ng computer, ang mukha ni Amor ay nagkakaroon ng buhay. Ang kanyang mga daliri na nanginginig sa umaga ay mabilis at tiyak na tumitipa sa keyboard. Binubuksan niya ang mga nakatagong file, mga kontrata, mga bank statement mula sa ibang bansa, mga email na may mga kahina-hinalang detalye. Kinokopya niya ang lahat sa isang maliit, nakatagong hard drive. Ang bawat piraso ng data ay isang bala. Ang bawat numero ay isang hakbang palapit sa kanyang paghihiganti. At sa bawat gabing lumilipas, ang kanyang arsenal ay lumalaki. Isang gabi, habang papalapit na ang takdang araw, kinausap niya si Yaya Linda. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ang matanda ay napaiyak nang marinig ang kanyang boses, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa ginhawa. Yaya. Ang boses ni Amor ay mababa at bahagyang paos dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit puno ito ng determinasyon. Kailangan ko nang umalis. Alam ko, Hija, sagot ng matanda. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Hinawakan niya ang mga kamay ni Amor. Lahat ay handa na, ang lumang sasakyan, ang perang naipon ko para sa'yo, ang mga damit. Salamat, Yaya. Utang ko sa inyo ang buhay ko, sabi ni Amor. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng emosyon sa unang pagkakataon. Wala iyon, Hija. Itinuring ninyo akong pamilya, hindi katulong. Ang pagtulong sa'yo
ay pagtulong sa sarili kong konsensya, sagot ni Yaya Linda. Mag-iingat ka sa paroroonan mo at tandaan mo, huwag na huwag kang lilingon. Kinabukasan, isang malaking kaguluhan ang sumalubong sa Mansyon del Fuego. Nawawala si Amor, walang bakas. Ang tanging naiwan ay ang kanyang mga tsinelas sa tabi ng ilog sa likod ng kanilang property. Hinalughog ang buong lugar, ngunit wala silang nakita. Matapos ang ilang linggo, idineklara siyang pumanaw, isang biktima ng sarili niyang sirang isipan na nalunod sa ilog. Nagkaroon ng isang marangyang libing para sa isang kabaong na walang laman. Si Rafael ay gumanap bilang isang nagdadalamhating biyudo, habang si Isabel ay ang mapag-arugang partner na nasa kanyang tabi. Malayo sa kanila, sa kabilang panig ng mundo, isang babae ang bumaba sa isang bus sa isang syudad na hindi pamilyar sa kanya. Dala ang isang bag at ang hard drive na naglalaman ng lahat ng kasalanan ni Rafael. Naglakad siya palayo sa istasyon. Ang mahinang hangin ay hinawi ang kanyang buhok at sa unang pagkakataon, huminga siya ng maluwag. Iniwan niya ang lahat sa Pilipinas, ang sakit, ang mga alaala, at ang pangalang Amor Reyes. 5 taon ang lumipas. Ang nakakapasong init ng hapon sa Maynila ay sumalubong sa isang pribadong eroplano na dahan-dahang lumapag sa tarmac. Nang bumukas ang pinto, isang pares ng mamahaling stiletto ang unang lumabas, sinundan ng isang babaeng may suot na itim na salamin at isang damit na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang bawat kilos ay may kasamang kumpiyansa. Isang lalaking nakasuit ang sumalubong sa kanya. "Welcome back to the Philippines, Ma'am Alena." Tinanggal niya ang kanyang salamin at ang kanyang mga mata, malamig, matalas, at puno ng isang lihim na hindi kayang basahin ni Numan, ay tumingin sa skyline ng syudad. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Amor Reyes ay patay na. Ito ang pagsilang ni Alena Cruz mula sa bintanang salamin ng boardroom sa pinakatuktok ng Del Fuego Tower. Ang buong syudad ay tila isang maliit na laruan sa ilalim ng mga paa ni Rafael del Fuego. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tumatama sa mga nagtataasang gusali. Lumilikha ng isang nakakasilaw na tanawin ng bakal at salamin. Isang kahariang binuo ng kanyang ama at ngayon ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. May kung anong pagmamalaki ang bumuhay sa kanyang dugo sa tuwing tinititigan niya ito. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong binuo sa kapangyarihan, ambisyon at sa pangalang Del Fuego. Sa loob ng silid, ang hangin ay malamig at puno ng amoy ng mamahaling katad at bagong timplang kape. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga pinakamayamang tao sa bansa. Mga miyembro ng board at mga potensyal na mamumuhunan, lahat ay nakikinig ng mabuti sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa habang ipinipresenta niya ang blueprint para sa pinakabago at pinakamalaking proyekto ng kumpanya, ang Del Fuego Horizons, isang marangyang resort sa Palawan na magiging korona ng kanilang imperyo. Ang Del Fuego Horizons ay hindi lamang isang resort. Ito ay isang karanasan. Deklara niya. Ang kanyang mga kamay ay nakasalikop sa ibabaw ng mesa. Isang testamento sa kung ano ang kayang abutin ng Del Fuego Corporation. Nakita niya ang pagtango ng mga ulo, ang mga ngiti ng pagsangayon. Nasa palad na niya sila. Ang deal ay halos sarado na. Ito na ang proyektong tuluyang magpapatunay sa kanyang sarili, ang mag-aalis sa kanya sa anino ng kanyang ama. Sa isip niya, naririnig na niya ang mga papuri, nababasa na ang mga headline. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang presentasyon, isang mahinang pagbukas ng pinto sa dulo ng silid ang pumutol sa kanyang momentum. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Lahat ng atensyon ay napunta roon.
Isang babae ang pumasok. Ang tunog ng kanyang mga takong ay marahan ngunit tiyak na umalingaw-ngaw sa sahig na marmol. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid, nagdala ng isang uri ng katahimikan na hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa pagkabigla at pagtataka. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan at ang kanyang itim na buhok ay nakalugay, umaalon sa bawat hakbang niya. Isang pares ng madilim na salamin ang nagtatago sa kanyang mga mata, ngunit kahit na, ramdam ni Rafael ang bigat ng titig nito. "Excuse me, I believe this is a private meeting," sabi ng isa sa mga board member, si Mr. Elizalde. Hindi siya pinansin ng babae, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang bakanteng upuan at doon, dahan-dahan niyang inilapag ang isang leather portfolio. Tinanggal niya ang kanyang salamin at sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang kanyang mga mata. Sila ay madilim, malalim, at mayroong isang lamig na tila kayang magpayelo sa impyerno. "My apologies for the interruption," sabi ng babae. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. "My name is Elena Cruz, representative of Oracle Investments. I was told you are discussing the Palawan Development Project. We have a counter-offer." Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Oracle Investments, isang malaking pangalan mula sa Hong Kong, na kilala sa kanilang agresibong mga galaw sa merkado. Si Rafael ay nakaramdam ng isang munting inis. "Miss Cruz, with all due respect, the proposal is already on the table. We are in the final stages of deliberation." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena Cruz, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Precisely why I am here, Mr. Del Fuego, to give you a better option before you make a final mistake." Walang sinayang na oras, ipinakita niya ang kanyang presentasyon sa malaking screen. Ang kanyang mga salita ay matalas, direkta, at walang paligoy. Bawat punto na kanyang binanggit ay tila isang punyal na direktang tumutusok sa puso ng proyekto ni Rafael. Ipinakita niya ang mga butas sa kanyang financial projections, ang mga panganib sa environmental compliance na minadali nila, at ang mas mababang return on investment kumpara sa inaalok ng Oracle. Habang siya ay nagsasalita, hindi maalis ni Rafael ang kanyang tingin sa kanya. Mayroong isang bagay na pamilyar, hindi ang kanyang mukha, dahil sigurado siyang hindi pa niya ito nakita kailanman. Siguro ang paraan ng kanyang pagtayo o ang kislap sa kanyang mga mata kapag binibigyang diin niya ang isang punto. Isang multo ng isang alaala na hindi niya mahawakan, isang pamilyar na pakiramdam na nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Nang matapos si Elena, ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga board member na kanina lamang ay nakangiti sa kanya. Ngayon ay may pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa loob lamang ng 15 minuto. Tumayo si Elena at inayos ang kanyang gamit. Ang kanyang kilos ay kalmado pa rin. Naglakad siya palapit kay Rafael na nakatayo pa rin sa unahan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Huminto siya sa harap niya, sapat na malapit para makita niya ang sariling pagkagulat na refleksyon sa mga mata nito. "May the best person win, Mr. Del Fuego." Bulong niya. Ang boses niya ay may bahagyang panguuyam. Pagkatapos ay ngumiti siya, isang malamig at matalim na ngiti, bago siya tuluyang tumalikod at naglakad palabas ng silid na parang walang nangyari. Naiwan si Rafael na nakatayo roon habang ang mga miyembro ng board ay nagsimula ng magbulungan ng malakas. Ngunit hindi niya sila naririnig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig na iniwan ng babaeng iyon. Isang lamig na gumapang mula sa kanyang gulugod. Isang babala na ang mundong akala niya ay kontrolado niya ay malapit ng mag-unaw. Ang ilaw mula sa 3 malalaking monitor ay ang tanging nagsisilbing liwanag sa loob ng penthouse office ni Elena. Sa labas ng bintana, ang gabi ay nagsisimula nang bumagsak sa syudad.
At ang mga gusali ay isa-isang nagkakaroon ng buhay, kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa mga numero, graph at mga ulat na mabilis na nagbabago sa kanyang harapan. Isang maliit na ngiti ng satisfaksyon ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay tumatakbo ng perpekto. Sa loob lamang ng isang linggo mula nang guluhin niya ang boardroom ng Del Fuego, isa-isa niyang binili sa pamamagitan ng mga shell company ang 3 pangunahing supplier ng construction materials para sa proyekto ni Rafael sa Palawan. Maliit na mga kumpanya, halos hindi mapapansin sa malaking mundo ng negosyo, ngunit mahalaga. Sila ang mga ugat na kung puputulin mo, malalanta ang buong puno. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang broker. "It's time," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. "Cancel all existing supply contracts with Del Fuego Corporation. Cite internal restructuring." Isang maikling sandali ng katahimikan sa kabilang linya. "Ma'am, that will incur significant penalties." "I know. Pay them." Simpleng sagot ni Elena bago ibaba ang tawag. Ang pera ay isang kasangkapan lamang, isang paraan para makamit ang isang layunin. At ang layunin niya ay higit pa sa anumang halaga. Nilaro niya sa kanyang isipan ang magiging reaksyon ni Rafael, ang pagkabigla, ang galit, ang pagkalito, habang sinusubukan niyang alamin kung sino ang nasa likod ng biglaang pag-atras ng kanyang mga supplier. Isang malamig na kasiyahan ang gumapang sa kanyang dibdib. Ito ay isang laro ng chess at kakatapos lang niyang tanggalin ang mga mahahalagang piyesa ng kalaban. Kinabukasan, ang balita ng problema sa proyekto ng Del Fuego ay mabilis na kumalat. At tulad ng inaasahan, nakatanggap si Elena ng isang imbitasyon, isang charity ball na inorganisa ng isa sa mga pinakamalaking bangko sa bansa. Isang kaganapan kung saan ang lahat ng makapangyarihan sa mundo ng negosyo ay naroroon. Isang perpektong entablado. Sa gabing iyon, pumasok si Elena sa grand ballroom ng hotel na tila isang reyna. Nakasuot siya ng isang emerald green na gown na yakap ang kanyang katawan at ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng updo. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Mga bulungan ng pagtataka at paghanga ang sumusunod sa bawat hakbang niya. Sino ang misteryosang si Elena Cruz? Habang umiinom ng champagne, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. "Oracle Investments, if I'm not mistaken. You've been making quite a storm lately, Miss Cruz," sabi ng isang malalim, baritonong boses. Lumingon si Elena at nakita ang isang lalaking matangkad, may maayos na tindig, at mga matang tila nakikita ang nasa likod ng anumang maskara. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting magalang, ngunit may pahiwatig ng talino. "Gabriel Santos." Pagpapakilala nito, inilahad ang kanyang kamay, Santos. Ang pangalan ay pamilyar. Santos Prime Holdings, ang pangunahing karibal ng Del Fuego Corporation sa real estate. Kinuha niya ang kamay nito. "Elena Cruz, it's a pleasure." "The pleasure is all mine," sagot ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay hindi bumibitaw. "I must say, your move on the Palawan project was bold. Rafael Del Fuego is not an easy man to cross." "I'm not in the business of making friends, Mr. Santos. I'm in the business of making smart investments." Tugon ni Elena, ang kanyang boses ay nanatiling propesyonal. "Of course," sabi ni Gabriel, may bahagyang aliw sa kanyang mukha. "But one has to wonder, what is the real story behind Oracle's sudden interest in the Philippine market? Or more specifically, their interest in dismantling the Del Fuego empire piece by piece?" Bago pa makasagot si Elena, isang anino ang tumabon sa kanilang pag-uusap. Dumating si Rafael, kasama si Isabel na nakakapit sa kanyang braso na parang isang mamahaling palamuti. Ang ngiti ni Rafael ay pilit,
Ngunit ang kanyang mga mata, nang tumama kay Alena, ay puno ng hindi maitagong galit. "Miss Cruz, what a surprise!" sabi ni Rafael. Ang bawat salita ay may diin. "Mr. Del Fuego, the night is still young." Ganti ni Alena, ang kanyang kambangiti ay kasing lamig ng yelo. Tumingin si Isabel mula kay Alena patungo kay Rafael. Ang kanyang magandang mukha ay nagpapakita ng bahagyang pagkalito at hinala. "Magkakilala kayo, mahal?" "Business acquaintance," mabilis na sagot ni Rafael. Ang tensyon sa pagitan nilang apat ay halos mahahawakan. Ito ay isang sayaw ng mga titig, ng mga hindi sinasabing salita. Isang labanan ng kapangyarihan sa gitna ng isang marangyang pagtitipon. Upang basagin ang katahimikan, ngumiti si Gabriel. Kung gayon, habang ang mga hari ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga kaharian, maaari ko bang isayaw ang misteryosong bagong dating? Alok ni Gabriel, direktang nakatingin kay Alena. Nagulat si Alena sa kanyang katapangan, ngunit tinanggap niya ang alok. Ito ay isang perpektong paraan para makatakas sa nakakalasong presensya ni Rafael. Hinayaan niyang akayin siya ni Gabriel patungo sa dance floor. Naiwan si Rafael at Isabel na may halong galit at pagtataka sa kanilang mga mukha. Habang marahan silang umindayog sa tunog ng musika, inilapit ni Gabriel ang kanyang bibig sa tainga ni Alena. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang balat, isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. "I know you're not just here for business, Cruz." Bulong niya, ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. "What is your real story?" Tumingin si Alena sa mga mata ni Gabriel, sinusubukang basahin kung ano ang nasa likod ng mga ito. Panganib ba siya? O isang hindi inaasahang kakampi? Sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya, nakaramdam siya ng isang maliit na pag-aalinlangan, isang siwang sa perpektong pader na kanyang itinayo. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumadaloy sa malalaking bintanang salamin ng Mansyon del Fuego, pinakikinang ang bawat mamahaling palamuti at kasangkapan. Nakaupo si Isabel sa harap ng kanyang vanity mirror. Ang kanyang daliri ay marahang dumadampi sa isang kwintas na diamante na nakasabit sa kanyang leeg, isang regalo mula kay Rafael noong nakaraang Pasko. Sa salamin, ang nakikita niya ay ang larawan ng tagumpay, ang magandang asawa ng isang makapangyarihang lalaki na bubuhay sa isang paraisong pinangarap ng marami. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may isang lamat na nagsimulang lumitaw sa perpektong larawang iyon. Isang anino na may pangalang Alena Cruz. Ang alaala ng gabi sa charity ball ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ang paraan ng pagtitig ni Rafael sa babaeng iyon, hindi lang basta titig ng isang karibal sa negosyo, kundi may kasamang isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya mabasa, at iyon ang kinatatakutan niya. Mula noon, ang pangalang Alena Cruz ay naging isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanilang tahanan. Si Rafael ay madalas nawala sa sarili, mas iritable, at mas malamig kaysa dati. Dala ng hindi mapakaling pakiramdam, binuksan ni Isabel ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliring may perpektong manicure ay mabilis na nag-type. Alena Cruz, Oracle Investments. Ngunit tulad ng dati, wala siyang makitang personal na impormasyon. Si Alena Cruz ay tila isang multo. Walang social media account, walang mga larawan maliban sa mga stock photos sa business websites, walang pamilya o nakaraang nababanggit. Ang kanyang pagkatao ay isang blangkong pader, isang kuta na imposibleng pasukin. Ang frustration ay nagsimulang maging isang maliit na binhi ng takot sa kanyang puso. Nang gabing iyon, sinubukan niyang kausapin si Rafael habang naghahapunan sila sa kanilang malawak at tahimik na dining hall. "Rafael? Mahal," simula niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may pilit. Yung babae sa party, si Alena Cruz,
May nalaman ka na ba tungkol sa kanya? Bakit niya tayo ginugulo? Halos hindi tumingin si Rafael mula sa kanyang pagkain. Isa siyang business rival, Isabel. Ganoon lang yon. Huwag mo nang isipin. Pero hindi ordinaryong rival ang ginagawa niya. Giit ni Isabel. Sinusubukan niyang sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Natisin. Sa wakas ay itinaas ni Rafael ang kanyang tingin at ang mga mata niya ay malamig. Sinabi ko nang ako ang bahala dito. Huwag mong isali ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang mga salita ay tumama kay Isabel na parang sampal. Siya, na laging kasama sa bawat desisyon, ngayon ay itinuturing na isang tagalabas. Ang lamat sa kanilang paraiso ay lalong lumaki. Dahil sa pagkabigo at galit, gumawa siya ng isang mapangahas na desisyon. Kung hindi niya kayang talunin si Elena sa mundo ni Rafael, susubukan niya itong harapin sa sarili niyang paraan. Kinaumagahan, ipinahanap niya kung saan nagpupunta si Elena at inabangan ito sa isang high-end na cafe sa Makati. Nakita niya si Elena na nakaupo mag-isa sa isang sulok, nagbabasa ng isang business journal habang umiinom ng kape. Kalmado at kontrolado. Lumapit si Isabel. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog sa sahig. Miss Cruz, sabi niya, sinubukang gawing matatag ang kanyang boses. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Elena. Mula sa kanyang binabasa, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Mrs. Del Fuego, to what do I owe this unexpected pleasure? Umupo si Isabel sa tapat niya. Gusto ko lang malaman kung ano ang gusto mo. Pera? Sabihin mo ang presyo mo. Dahil kung ang plano mo ay sirain ang pamilya ko, nagkakamali ka ng kinalaban. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Isang nangiting nakakainsulto. Dahan-dahan niyang isinara ang journal. Pamilya. Pag-uulit niya sa salita na parang isang banyagang lengguwahe. Interesting choice of words, lalo na kung galing sa'yo. Naramdaman ni Isabel na namula ang kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Mrs. Del Fuego, ay hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay mababa, ngunit matalas. At ang reputasyon, lalo na dito sa Maynila, ay parang isang babasaging salamin. Madaling mabasag, lalo na kung may mga lihim na itinatago. Napatigil si Isabel. Ang banta ay hindi direkta, ngunit malinaw. Tumayo si Elena. Nag-iwan ng sapat na pera sa mesa para sa kanyang kape. It was a pleasure seeing you again, Mrs. Del Fuego. At tulad ng isang anino, umalis siya. Naiwan si Isabel na nanginginig sa galit at sa isang bagong uri ng takot. Alam na niya ngayon, si Elena Cruz ay hindi lang isang karibal sa negosyo. Ito ay personal. Pag-uwi niya sa mansyon, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang desperasyon ay nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip na gagawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang itinatago para sa mga emergency. Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya sa boses sa kabilang linya. May isang tao akong gustong ipaimbestiga. Alamin mo ang lahat. Bawat maduming sekreto, walang ititira. Makalipas ang ilang araw, habang siya ay nag-aayos para sa isa na namang party, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito sa private investigator. Walang laman ng subject. Kinakabahan niyang binuksan ito. Ang email ay naglalaman lamang ng isang attachment, isang litrato. Nang makita niya ito, ang telepono ay halos mahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang litrato ay kuha mula sa malayo, medyo malabo, ngunit malinaw kung sino ang mga nasa larawan. Si Elena Cruz, nakasuot ng itim, nakatayo sa harap ng isang puntod sa isang sementeryo. At habang tinititigan niya ang lapida, isang pamilyar na pangalan ang nakaukit doon,
Isang pangalan mula sa nakaraan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Amor Reyes del Fuego. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa tinted na salamin ng kanyang kotse. Nagpipinta ng kulay kahel at lila sa abalang kalsada ng EDSA. Para sa karamihan, ito ay isa lamang ordinaryong pagtatapos ng araw, isang pagmamadali para makauwi. Ngunit para kay Alena, ito ay isang entablado at siya ang direktor ng isang dula na siya lamang ang nakakaalam ng buong script. Sa kanyang rearview mirror, kitang-kita niya ang itim na sedan na bumubuntot sa kanya sa loob ng 3 araw. Hindi masyadong malapit para maging halata, ngunit hindi rin masyadong malayo para mawala sa paningin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laso ng pagdududa na itinanim niya kay Isabel ay nagsisimula ng gumana. Alam niyang bawat kilos niya ay sinusubaybayan, bawat lugar na kanyang pinupuntahan ay itinatala. At ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Dinala niya ang kanyang anino sa mga mamahaling restaurant, sa mga art gallery, sa mga business meeting kung saan wala naman talagang mahalagang pinag-uusapan. Isang palabas, isang sadyang pagpapakita ng isang buhay na perpekto at walang tinatago. Isang paraan para lalong mainis at maguluhan ang kung sino mang nagmamanman sa kanya. Ngunit ngayong hapon, iba ang kanyang destinasyon. Iniwan niya ang pangunahing kalsada at pumasok sa isang mas tahimik na lugar, patungo sa Manila Memorial Park. Ang pagbabago sa tanawin mula sa magulong syudad patungo sa payapang luntiang damuhan ay nagdulot ng isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ipinark niya ang kotse at bumaba. Dala ang isang tangkay ng puting rosas. Mula sa malayo, alam niyang nakatutok sa kanya ang isang mahabang lente ng kamera. Naglakad siya sa pagitan ng mga puntod. Ang kanyang mga takong ay marahang lumulubog sa malambot na lupa. Huminto siya sa harap ng isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Nakaukit doon ang isang pangalan na parehong pamilyar at dayuhan sa kanya. Amor Reyes del Fuego. Dahan-dahan siyang lumuhod. Inayos niya ang mga damo sa paligid at maingat na inilapag ang puting rosas sa ibabaw ng malamig na bato. Walang luha sa kanyang mga mata. Walang bakas ng pagdadalamhati sa kanyang mukha. Tinitigan lamang niya ang pangalan na iyon, ang pangalan ng babaeng kinailangan niyang patayin para mabuhay. Sa sandaling iyon, hindi siya si Alena Cruz na naglalaro ng isang mapanganib na laro. Siya ay isang babaeng bumibisita sa sarili niyang libingan. Isang tahimik na pagpapaalala sa sarili kung saan siya nanggaling at kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya at tulad ng isang aninong dumaan, naglakad siya pabalik sa kanyang kotse, hindi na lumingon pa. Kinagabihan, sa kanyang opisina, ang katahimikan ay binasag ng pagdating ni Gabriel Santos. May dala itong 2 tasa ng kape. Ang kanilang mga business meeting ay madalas nang umaabot hanggang gabi. Ang kanilang alyansa laban sa Del Fuego Corporation ay nagiging mas matatag sa bawat araw na lumilipas. Mukhang malalim ang iniisip mo, sabi ni Gabriel. Inilapag ang isang tasa sa kanyang mesa. Tumingin si Alena mula sa mga dokumentong kanyang sinusuri. Iniisip ko lang ang susunod nating hakbang. Rafael is predictable. Kapag nasukol, nagiging padalos-dalos siya. He's cornered because of you, sabi ni Gabriel. Umupo sa silya sa tapat niya. May paghanga sa kanyang boses. Pero hindi lang siya ang kalaban mo, hindi ba? Alam kong may nagmamanman sa'yo. Hindi nagulat si Alena sa sinabi nito. Si Gabriel ay matalino at mapagmasid. And how would you know that? May mga mata at tainga rin ako, Alena. Sagot niya, ang kanyang nangiti ay bahagyang nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Nakita ko ang parehong sedan na iyon malapit sa building na ito ng 3 beses na. At alam kong hindi sa akin ang interes nila. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Mapanganib ang ginagawa mo. Sa halip na itanggi,
tumango lamang si Alena. Lahat ng bagay na may halaga ay may kasamang panganib. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malayong tunog ng trapiko sa labas. Pagkatapos ay nagsalita si Gabriel. Ang kanyang boses ay mas mababa at puno ng isang lumang sakit. Alam mo, ang pamilya Del Fuego, hindi ito ang unang pagkakataon na may sinira silang buhay. Tumingin siya sa malayo na parang may inaalalang isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang tatay ko, isa rin siyang developer noon. Maliit lang, pero may pangarap. Naging kasosyo niya ang ama ni Rafael sa isang proyekto. Pinagkatiwalaan niya ito, pero sa huli, ginamit lang siya. Kinuha ng mga Del Fuego ang proyekto, iniwan ng tatay ko, nabaon sa utang at kahihiyan. Hindi niya kinaya, inatake siya sa puso at hindi na nagtagal. Ang kwento ay bumagsak sa pagitan nila na may bigat. Ngayon ay naintindihan na ni Alena. Ang laban ni Gabriel ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito rin ay personal. I'm sorry, sabi ni Alena. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay may bahid ng tunay na simpatya. Umiling si Gabriel at muling tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong intensidad. Hindi ko sinasabi ito para kaawaan mo ako. Sinasabi ko ito para malaman mo na naiintindihan kita. Naiintindihan ko ang apoy na nag-aalab sa loob mo. Ang pagnanais na itama ang isang pagkakamali. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Alena na nakapatong sa mesa. Ang kanyang hawak ay mainit at matatag, isang malaking kaibahan sa lamig na laging bumabalot kay Alena. Whoever you are, whatever you're fighting for, sabi niya, ang kanyang boses ay isang pangako. I'm on your side. Naramdaman ni Alena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ang kanilang magkahawak na kamay. Pagkatapos ay ang seryosong mukha ni Gabriel. Sa mundong puno ng pagkukunwari at panlilinlang, isang tao ang nag-aalok sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Tiwala. Ang whiskey sa baso ni Rafael ay tila apoy na dumadaloy sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig ng pagkabigo na bumabalot sa kanya. Hating gabi na. Ngunit ang kanyang opisina sa Del Fuego Tower ay maliwanag pa rin. Sa kanyang mesa, nagkalat ang mga folder. Ang bawat isa ay naglalaman ng masamang balita. Ang pag-atras ng mga supplier ay nagdulot ng malaking pagkaantala sa proyekto sa Palawan. At ang pinakamasaklap, ang kanilang pangunahing mamumuhunan mula sa Singapore ay nagpadala ng email kaninang hapon. Binabawi na nila ang kanilang pondo. Ang dahilan, kawalan ng tiwala sa pamamahala ng proyekto. Ang mga salitang yon ay isang direktang sampal sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ang kanyang pinagmamalaking proyekto ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang bawat pangarap na binuo niya ay unti-unting gumuho at sa likod ng bawat guho, nakikita niya ang anino ng isang babae. Si Alena Cruz, kailangan niya ng pera at kailangan niya ito ngayon din. Ang mga bangko ay nag-aalinlangan at ang kanyang ama na laging kritikal sa kanya ay tiyak na hindi tutulong. Habang ang kanyang isip ay desperadong naghahanap ng solusyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Si Isabel, ang pamilya nito ay mayaman din. Mayroon itong mga alahas, mga ari-arian na nakapangalan sa kanya. Maaring iyon ang pansamantalang solusyon. Dali-dali siyang umuwi. Ang mansyon ay tahimik na. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang master bedroom. Mahimbing na natutulog si Isabel, ang kanyang mukha ay payapa. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa paligid nila. Sa isang sandali, nakaramdam si Rafael ng hiya sa kanyang gagawin. Ngunit ang desperasyon ay mas malakas. Nagpunta siya sa walk-in closet nito
kung saan nakatago ang isang maliit na safe sa likod ng isang salamin. Alam niya ang kombinasyon, ang kaarawan ng kanilang anak. Dahan-dahan niyang pinihit ang dial at isang mahinang pag-click ang narinig. Sa loob, naroon ang mga kahon ng alahas at ilang mga dokumento. Hinanap niya ang mga titulo ng lupa o mga stock certificate. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang luma at medyo lukot na long brown envelope nakatago sa pinakasulok na bahagi ng safe na tila sadyang ayaw ipahanap. Walang nakasulat sa labas. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob ay may ilang nakatuping papel. Ang una niyang nakita ay ang logo ng isang kilalang medical laboratory sa Makati. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Habang binubuklat niya ang mga papel, ang mga salita ay tila lumulutang sa kanyang paningin. DNA paternity test results. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Anong ibig sabihin nito? Bakit meron si Isabel nito? At bakit niya ito itatago? Binasa niya ang mga pangalan na nakalista. Ang pangalan ng kanilang anak, ang pangalan ni Isabel, at ang kanyang pangalan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang resulta sa dulo ng pahina. Isang hanay ng mga numero at technical na jargon na hindi niya maintindihan hanggang sa makita niya ang huling linya, ang konklusyon na nakasulat sa malalaking letra. Probability of paternity, %0. Ang salita ay tila sumabog sa kanyang isipan. Paulit-ulit, 0. Nabitawan niya ang mga papel na dahan-dahang lumipad pababa sa sahig. Napasandal siya sa pader, ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa kanyang tainga. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay sa nakalipas na 8 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang matatalim na bubog. Ang biglaang pagbubuntis ni Isabel, ilang buwan lamang matapos ang aksidente ni Amor. Ang pagpipilit nito na sa isang partikular na doktor lamang magpatingin. Ang mga pagkakataong hindi siya pinasama sa mga check-up, ang kanyang mga palusot, lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan na binaliwala niya noon ay biglang nagkaroon ng isang nakakapangilabot na kahulugan. Ang bata. Ang batang naging dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat. Ang batang naging dahilan kung bakit niya hinayaang manatili si Amor sa isang estado ng kawalan. Ang batang pinanghahawakan niya bilang kanyang tagapagmana, hindi kanya. Isang uri ng galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ang nagsimulang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito mainit at sumasabog, kundi malamig, madilim, at nakamamatay. Pinulot niya ang mga papel at walang ingay na lumabas ng closet. Tumayo siya sa tabi ng kama at tinitigan si Isabel. Ang dating mukhang anghel sa kanyang paningin ngayon ay mukha ng isang demonyo. Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Nagising si Isabel, kumukurap-kurap. Rafael, anong ginagawa mo? May problema ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinagsak niya ang mga resulta ng DNA test sa ibabaw ng kumot. Nakita ni Isabel ang mga papel. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Rafael, ano yan? Saan mo nakuha yan? Huwag mo akong gawing tanga, Isabel, sabi ni Rafael. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng pagkasuklam. Sagutin mo ako. Totoo ba ito? Nagsimulang umiyak si Isabel, umiling-iling. Hindi. Hindi totoo yan, peke yan. Sinisiraan lang ako. Rafael, maniwala ka sa akin. Maniwala sa'yo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. 8 taon. 8 taon mo akong ginawang gago. Para saan? Para sa pera ko? Sa pangalan ko? Mahal kita. Sigaw ni Isabel sa gitna ng kanyang mga hikbi. Pagmamahal? Lumapit si Rafael. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit.
Ang tawag diyan ay kasakiman, panloloko. Sa gitna ng kanyang pagkasukol at takot, isang desperadong galit din ang sumabog mula kay Isabel. Tumayo siya sa kama. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Oo, hindi mo siya anak. Sigaw niya pabalik. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng hinanakit. Pero sino ang may kasalanan? Ikaw. Masyado kang abala sa pagpapabagsak sa multo ni Amor. Ang pangalan ni Amor, na binanggit sa gitna ng kanilang marahas na pagtatalo, ay tumama kay Rafael na parang kidlat. Napahinto siya. Ang kanyang galit ay pansamantalang napalitan ng isang matinding pagkalito. Multo ni Amor? Paano niya nasabi iyon? Ano ang koneksyon nito kay Alena Cruz? Isang bagong, mas madilim na binhi ng hinala ang biglang itinanim sa kanyang isipan. Ang mga salitang binitawan ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rafael na parang isang basag na kampana. Kahit pa matagal nang umalis ang babae sa silid, dala ang luha at mga panunumbat. Masyado kang abala sa pagpapabagsak sa multo ni Amor. Ang multo ni Amor. Hindi ito isang simpleng salita na dala ng galit. May bigat, may kahulugan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Pumasok ito sa kanyang opisina, ngunit hindi nito kayang itaboy ang kadilimang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang mga tawag mula sa kanyang sekretarya tungkol sa naghihingalong proyekto sa Palawan ay hindi niya pinansin. Ang problema sa negosyo ay naging maliit at walang halaga. Mayroon na siyang bagong obsesyon, isang bagong palaisipan na kailangan niyang buuin. Si Alena Cruz, sa malaking monitor sa kanyang harapan, ipinakita niya ang lahat ng impormasyong nakalap niya tungkol sa babae. Ang kanyang perpektong resume, ang kanyang mga tagumpay sa Hong Kong, ang kanyang biglaang paglitaw sa Maynila. Ngunit ngayon, tinitingnan niya ang mga ito sa ibang paraan. Hinanap niya ang mga siwang, ang mga butas sa perpektong kwento. Ipinakita niya ang mga kuha mula sa security camera noong charity ball. Pinanood niya ng paulit-ulit. Ang paraan ng paghawak ni Alena sa kanyang baso ng champagne, ang bahagyang pagtagilid ng kanyang ulo kapag siya ay nakikinig. Ang isang maliit na kilos ng kanyang kamay habang siya ay nagsasalita. Mga kilos na walang kahulugan sa iba, ngunit para kay Rafael, sila ay mga pamilyar na multo. Mga kilos ni Amor. Mga kilos na nakaukit sa kanyang memorya mula sa maraming taon ng kanilang pagsasama. Ang pakiramdam ng pagiging pamilyar na naramdaman niya sa boardroom ay bumalik. Ngunit ngayon ay mas malinaw at mas nakakakilabot. Hindi niya kamukha si Amor. Ang mukha ni Alena ay mas matalas, mas malamig. Ngunit ang esensya, ang kaluluwa sa likod ng mga matang iyon. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero ng private investigator na binigay sa kanya ni Isabel. Ako na ang magbabayad sa iyo doble, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ibigay mo sa akin ang lahat ng nalaman mo tungkol kay Alena Cruz. Lahat. Walang itatago. Ilang oras lang ang lumipas, ang buong folder ng investigasyon ay nasa kanyang email na. Binuksan niya ito, mga litrato, mga dokumento, mga timeline. At naroon iyon, ang litrato ni Alena sa sementeryo. Nakatayo sa harap ng puntod ni Amor. Anong gagawin ng isang business rival sa libingan ng kanyang asawang matagal nang pumanaw? Ang tanong ay sumisigaw ng isang imposibleng sagot. Nagmaneho siya pauwi sa mansyon, hindi para harapin si Isabel, kundi para hanapin ang isang taong maaring may hawak ng susi. Naabutan niya si Yaya Linda na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang matanda ay hindi nagbago. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng katapatan. Yaya, tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Lumingon ang matanda, walang bakas ng gulat. Senyorito Rafael, may itatanong ako sa'yo.
sabi niya, lumapit. Tungkol kay Amor. Ang mga kamay ni Yaya Linda ay bahagyang nanginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Matagal na po siyang wala, senyorito. Alam ko, sabi ni Rafael, tinititigan siya ng diretso. Pero may mga bagay na hindi ko maintindihan. Yaya, ikaw ang pinakamalapit sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Noong mga huling buwan niya dito, may kakaiba ba sa kanya? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon. Ang alaala po ng aksidente ay mabigat para sa kanya. Simpleng sagot ng matanda, umiiwas ng tingin. Ngunit nakita ni Rafael ang bahagyang pag-igting sa kanyang mga balikat. Nakita niya ang pagsisinungaling. Ang matandang ito ay may itinatago. May alam ka, Yaya, at malalaman ko kung ano iyon. Tumalikod siya, ngunit ang katahimikan ni Yaya Linda ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Pinoprotektahan niya ang isang tao. Bumalik si Rafael sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay parang isang bagyo. Tinitigan niya ang timeline sa kanyang screen. Si Amor ay idineklarang pumanaw 8 taon na ang nakalipas. Si Elena Cruz at ang Oracle Investments ay itinatag 5 taon na ang nakalipas. 3 taong nawawala. 3 taong puwang. Ano ang nangyari sa loob ng 3 taong iyon? Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Nag-access siya sa mga international flight records, isang bagay na iligal at magastos, ngunit wala na siyang pakialam. Hinanap niya ang lahat ng flight na umalis sa Maynila sa loob ng 1 linggo matapos mawala si Amor. Libo-libong pangalan, ngunit hinigpitan niya ang paghahanap. Babae, nag-iisa, one-way ticket, binayaran ng cash. Ang listahan ay umikli. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang pangalan na walang koneksyon sa kanila. Isang pangkaraniwang pangalan. Maria Santos. Isang one-way ticket patungong Zurich, Switzerland. Binayaran ng cash. Zurich. Ang puso ni Rafael ay halos tumigil sa pagtibok. Sa folder ng investigasyon, nakasulat kung saan unang inirehistro ang Oracle Investments bago lumipat sa Hong Kong. Zurich, Switzerland. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay bumagsak sa kanilang mga lugar. Ang pamilyar na kilos, ang pagbisita sa puntod, ang matapat na kasambahay, ang 3 taong nawawala. Ang Zurich, hindi ito maaaring maging isang pagkakataon. Ito ay isang perpektong, nakakatakot na plano. Ang multo ni Amor ay hindi isang multo. Ito ay totoo. At nagbalik ito para sa kanya. Isang malamig, nakakakilabot na tawa ang kumawala sa kanya sa loob ng tahimik na opisina. Hindi ito tawa ng katuwaan, kundi tawa ng isang taong nakatuklas ng isang katotohanang mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Kinabukasan, hindi na siya ang desperadong CEO na naghahanap ng pondo. Siya ay naging isang taong may iisang layunin. Kalmado siyang naglakad palabas ng kanyang gusali, sumakay sa kanyang kotse, at nagmaneho patungo sa kabilang dulo ng syudad kung saan nakatayo ang nagliliwanag na tore ng Oracle Investments. Pumasok siya sa lobby at walang sino mang pumigil sa kanya. Ang pangalan niya ay sapat na para buksan ang lahat ng pinto. Sumakay siya sa pribadong elevator patungo sa penthouse office. Ang pinto ay bumukas sa isang malawak at modernong opisina. Nakatalikod si Elena, nakatingin sa malaking bintanang salamin na parang hari na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Hindi siya nagsalita. Naglakad si Rafael papalapit sa malaking mesa na gawa sa salamin. Mula sa loob ng kanyang coat, kinuha niya ang isang bagay. Isang luma at medyo kupas na litrato. Isang litrato ni Amor na nakangiti. Kuha noong kanilang honeymoon bago pa magsimula ang lahat ng kasinungalingan. Dahan-dahan niyang inilapag ang litrato sa ibabaw ng makintab na mesa. Lumingon si Elena. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit nakita ni Rafael ang isang mabilis na kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkabigla.
Tinitigan siya ni Rafael, hindi na tulad ng pagtingin sa isang karibal, kundi sa isang multo na naging tao. Isang ngiti, hindi ng pagmamahal, kundi ng isang madilim na tagumpay, ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kamusta, asawa ko?" Ang katahimikan na bumagsak sa pagitan nila ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Isang bigat na tila kayang yumupi sa bakal at salamin ng buong gusali. Ang litrato sa mesa ay isang multo mula sa ibang buhay, isang paalala ng isang amor na matagal nang ibinaon ni Alena sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Sa isang iglap, ang makintab na opisina, ang kanyang trono ng kapangyarihan, ay naging isang hawla. Tinitigan ni Alena si Rafael. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalmado, ngunit sa loob, isang marahas na bagyo ang nagwawala. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay, isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot, ang takot. Ngunit mabilis niya itong sinupil. 8 taon niyang pinaghandaan ang digmaang ito. Hindi siya maaaring matalo sa unang pagsalakay. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. "Kung tapos ka na sa iyong melodrama, Mr. Del Fuego, marami pa akong trabaho." Ngunit ang nangiti ni Rafael ay mas malawak, mas mapanganib. "Tapos na ang pagpapanggap, amor," sabi niya. Dinuduro ang litrato. "Tapos na ang laro. Akala mo ba kaya mong sirain ang lahat ng akin at basta na lang maglakad palayo? Nagkakamali ka. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano maglaro ang isang Del Fuego." Tumalikod si Rafael at naglakad palabas. Hindi na lumingon pa. Ngunit ang banta na iniwan niya ay mas mabigat kaysa sa kanyang presensya. Nang sumara ang pinto ng elevator, doon lamang bumagsak ang mga balikat ni Alena. Napaupo siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Tinitigan niya ang litrato sa mesa. Ang nakangiting babae doon ay tila isang estranghero. Gaano kadali para kay Rafael na wasakin ang 8 taon ng kanyang pinaghirapan sa isang iglap. Ang pag-atake ay dumating na ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Kinahapunan, ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. Isang text mula sa kanyang assistant. "Ma'am, buksan niyo ang TV, kahit anong news channel." Sa malaking flat-screen TV sa kanyang opisina, nakita niya ang mukha ni Rafael, pinalilibutan ng isang dagat ng mga mikropono at kumikinang na flash ng kamera. Nakatayo siya sa isang podium, ang logo ng Del Fuego Corporation ay nasa likuran niya. Sa kanyang tabi, naroon si Isabel, gumaganap bilang isang maalalahanin at sumusuportang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga huwad na luha. "Mga kaibigan mula sa media," simula ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng isang pinaghalong lungkot at katatagan. "Nandito ako ngayon hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang asawa at isang ama. May mga bagay na matagal naming itinago sa publiko para protektahan ang aming pamilya, ngunit ngayon, wala na kaming pagpipilian." Ang puso ni Alena ay kumabog na parang isang tambol na malapit ng mabasag. "Ang aking unang asawa, si Amor Reyes Del Fuego," pagpapatuloy ni Rafael, "ay dumanas ng isang matinding trauma 8 taon na ang nakalipas. Isang trahedya na bumago sa kanyang pag-iisip. Sa kabila ng aming pag-aalaga, nagpasya siyang iwan kami. Sa loob ng maraming taon, inakala naming siya ay nawala na magpakailanman. Nagpunas siya ng isang pekeng luha, ngunit kamakailan lamang natuklasan namin ang isang masakit na katotohanan. Si Amor ay buhay at bumalik siya, hindi bilang ang babaeng minahal ko, kundi bilang isang taong may mapanganib na intensyon, gamit ang pangalang Alena Cruz, at sa tulong ng mga taong nagmamanipula sa kanya, sinusubukan niyang sirain ang kumpanyang itinayo ng aming pamilya. Ang bawat salita
ay isang punyal, isang perpektong kwento, isang kaawa-awang biyudo, isang asawang nawala sa isip at ngayon ay ginagamit ng iba, isang salaysay na madaling paniwalaan ng publiko. Kasabay ng pagtatapos ng press conference, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Alena, ito si Mr. Tan. I'm sorry, but we have to pull our investment. The board is too spooked by this situation. Click. Isa pang tawag. Miss Cruz, Chen from the Singaporean group. We can't be associated with this kind of scandal. The deal is off. Click. Sunod-sunod. Ang mga alyansang binuo niya sa loob ng maraming buwan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang pangalan, ang kanyang kredibilidad, ang lahat ay winasak ng isang perpektong kasinungalingan. Pagkatapos ay isang tawag mula sa opisina ni Gabriel, ang sekretarya niya. Ma'am Alena, I'm sorry to call. Pinatawag po ng board si Sir Gabriel for an emergency meeting. Nadadamay na po ang Santos Prime sa issue. They're asking him to step down temporarily. Iyon na ang huling dagok. Hindi lamang ang sarili niya ang kanyang ibinagsak, kundi pati na rin ang nag-iisang taong nagtiwala sa kanya. Gabi. Ang kanyang penthouse apartment, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay ngayon ay isang malamig at madilim na selda. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Umupo siya sa isang armchair sa tabi ng bintana, nakatingin sa kumikinang na syudad sa labas. Ang mga ilaw na yon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan, ngayon ay tila nangungutya sa kanya. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang paghihiganti, lahat ay naging abo. Natalo siya. Si Rafael, sa isang galaw lamang, ay nagawang sirain ang lahat. Naramdaman niya ang isang pagod na hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang pagod na mas malalim pa sa pisikal. Ang pagod ng isang kaluluwang muling nasugatan. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang mahinang katok sa pinto. Hindi niya ito pinansin, ngunit ang pagkatok ay nagpatuloy, mas nagiging mapilit. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ito. Si Gabriel. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Mayroong isang sandali ng katahimikan habang tinititigan nila ang isa't isa. Hinintay ni Alena ang mga salita ng panunumbat, ang galit, ang pagkadismaya. Ngunit wala sa mga yon ang dumating. Sa halip, pumasok si Gabriel sa loob. Isinara ang pinto. At walang sabi-sabing niyakap siya ng mahigpit. Napatigil si Alena, nagulat sa init ng yakap na yon. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, sa gitna ng kadiliman, ito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Humiwalay si Gabriel at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nanghusga. Tapusin na natin ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon na parang bakal. Magkasama. Ang liwanag ng umaga na tumago sa bintana ng apartment ni Alena ay hindi nagdala ng init, kundi ng isang matalas na kalinawan. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip na puno ng anino. Ngunit ang mga salita ni Gabriel, tapusin na natin ito, magkasama, ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan, isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Nakatayo sila ngayon sa tabi ng bintana, hawak ang tig-isang tasa ng kape, pinapanood ang paggising ng syudad. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na bigat, kundi isang pinagkasunduang paghahanda. Sigurado ka na ba dito? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay mahinahon. Kapag ginawa natin ito, wala nang atrasan. Tumingin si Alena sa kanya at sa unang pagkakataon, may nakitang bahagyang nangiti sa kanyang mga mata. Wala na akong babalikan pa, Gabriel. Sagot niya. Ang tanging daan ay pasulong. Sa kabilang dako ng syudad, ang boardroom ng Del Fuego Tower ay puno na ng mga tao. Ang hangin
ay mabigat sa pag-aabang. Nakaupo si Rafael sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mukha ay kalmado. Sa kanyang paningin, siya ang mananalo. Nagawa niyang baliktarin ang sitwasyon sa isang gabi lamang. Si Alena Cruz ay isa na ngayong national spectacle, isang sirang babae na pinaglalaruan ng iba. Ang mga shareholder na ito, na ilang araw lang ang nakalipas ay nag-aalinlangan sa kanya. Ngayon ay narito upang formal na tanggalin ang banta sa kumpanya at ibalik ang kanilang tiwala sa kanya. Tumingin siya sa kanyang tabi, kung saan nakaupo si Isabel. Ang gabi ng kanilang pag-aaway ay tila isang masamang panaginip na lamang. Sa harap ng publiko, sila pa rin ang perpektong mag-asawa na nagkakaisa laban sa isang kaaway. Ngunit alam ni Rafael ang katotohanan. Ang lahat ng ito ay isang palabas na lamang, isang huling pagtatanghal bago bumagsak ang kurtina. Good morning, ladies and gentlemen, simula ni Rafael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid, puno ng kapangyarihan. Ipinatawag ko ang emergency meeting na ito para sa isang simpleng layunin, upang formal na putulin ang anumang ugnayan ng Del Fuego Corporation sa Oracle Investments at sa babaeng mapanlinlang na nagtatago sa likod nito, si Alena Cruz. O dapat kong sabihin, ang aking may sakit na asawa, si Amor Reyes. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Ngumiti si Rafael. Nasa kanya ang kontrol. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Alena. Kasunod si Gabriel. Ang lahat ng bulungan ay naputol. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya, puno ng pag-uusisa, pagkutya at awa. Ngunit hindi siya natinag. Naglakad siya na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi mo kailangang gawin yan, Rafael, sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Dahil ako mismo ang maglalantad ng lahat ng kasinungalingan sa silid na ito. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Rafael. Anong kasinungalingan, Amor? Ang katotohanan na kailangan mo ng tulong na ginagamit ka lang ng mga taong tulad ni Mr. Santos? Hindi, sagot ni Alena. Huminto sa harap ng malaking screen. Mula sa kanyang folder, kinuha niya ang isang USB flash drive at isinaksak ito. Ang kasinungalingan na 8 taon mong itinayo ang iyong perpektong buhay sa ibabaw ng mga abo ng buhay ng ibang tao. Isang dokumento ang lumitaw sa screen. Isang pamilyar na logo ng isang medical laboratory. Ang resulta ng isang DNA test. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang pekeng dokumentong yan. Simula ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito peke, Isabel, putol ni Alena. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Ang batang itinuturing na tagapagmana ng imperyo ng Del Fuego ay hindi isang Del Fuego. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa silid. Si Rafael ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya inaasahan ito. Paano nalaman ni Alena? Ito ay isang personal na bagay. Sigaw ni Rafael. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Wala itong kinalaman sa kumpanya. Nagkakamali ka, sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay lalong lumamig. May kinalaman ito sa lahat. Dahil ang kasinungalingang ito ay nag-ugat sa isang mas malaki at mas madilim na krimen. Sa hudyat niya, muling bumukas ang pinto ng boardroom. Ngunit ang pumasok sa pagkakataong ito ay hindi isang makapangyarihang tao, kundi isang matandang babae na may simpleng kasuotan at mga matang puno ng bigat ng nakaraan. Si Yaya Linda. Napatayo si Isabel. Anong ginagawa mo dito? Hindi siya pinansin ni Yaya Linda. Sa kanyang nanginginig na kamay, inilabas niya ang isang maliit na digital voice recorder at ibinigay ito kay Alena. Ano naman yan? Ang testimonya ng isang katulong? Pangiinsulto ni Rafael. Ang testimonya ng isang taong nakarinig ng lahat, sagot ni Alena.
Napindot niya ang play button. Sa una, ang maririnig lamang ay static. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker. Isang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Isabel, 8 taon na ang nakalipas sa gabi ng aksidente. Hindi ko sinasadyang mangyari iyon. Ang gusto ko lang ay masira ang sasakyan niya para hindi siya makapunta sa anniversary dinner nila. Para ako ang makasama mo. Pagkatapos, isang boses na mas kalmado, ngunit mas nakakakilabot. Ang boses ng isang mekaniko. Sinabi mo sa akin na ayusin ko ang preno para pumalya pagkatapos ng ilang kilometro. Alam mo kung ano ang maaaring mangyari, Isabel. Iyon ay pagtatangkang pagpatay. Ang silid ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Isabel. Tumingin siya kay Rafael, naghahanap ng tulong, ngunit ang nakita niya ay isang mukha ng ganap na pagkasuklam. Sa gitna ng katahimikan, bumukas muli ang pinto. 2 unipormadong pulis ang pumasok. Isabel Vicencio del Fuego, sabi ng isa sa mga pulis, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder. Doon na bumagsak ang huling piraso ng depensa ni Isabel. Hindi totoo yan. Rafael, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila, Rafael! Sigaw niya habang kinakabitan ng posas. Ngunit si Rafael ay hindi gumagalaw. Nakatayo lamang siya, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang buong buhay ay gumuho sa harap niya sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga shareholder na nagmamadaling tumawag sa kanilang mga abogado, ang mga pulis na kinakaladkad ang isang sumisigaw na si Isabel. Ang mga mata ni Rafael at Alena ay nagtagpo, ngunit ang nakita ni Alena sa mga mata niya ay hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang bagay na mas masahol pa. Isang ganap, nakakatakot, nakawalan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang bumagsak ang imperyo ng Del Fuego. Ang balita ay kumalat na parang apoy, nilamon ang pangalan at reputasyong matagal nilang iningatan. Ang mga headline ay puno ng mga salitang iskandalo, panloloko, at krimeno. Ang Del Fuego Tower, na dati ay isang simbolo ng kapangyarihan, ngayon ay tila isang malaking lapida na nagpapaalala sa lahat ng isang marangyang pagbagsak. Ang Oracle Investments, kasama ang Santos Prime Holdings, ay unti-unting pinulot ang mga piraso, hindi para sakupin, kundi para muling ayusin at iligtas ang libu-libong empleyado na naipit sa gitna. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alena ay tila nawala sa eksena. Ngunit ngayon, sa isang maulap na hapon, nagmamaneho siya sa isang pamilyar na kalye. Huminto ang kanyang kotse sa harap ng isang maliit, halos hindi kapansin-pansing apartment building sa isang mas lumang bahagi ng Quezon City, isang mundong napakalayo sa kinang ng Makati. Bumaba siya, ang kanyang kasuotan ay simple lamang, isang puting blusa at maong na pantalon. Walang bakas ng makapangyarihang si Alena Cruz. Kumatok siya sa pinto ng Unit 2B. Ilang sandali pa, bumukas ito. Ang lalaking nasa harap niya ay anino na lamang ng dating Rafael del Fuego. Ang kanyang buhok ay mas mahaba at bahagyang magulo. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng isang simpleng t-shirt at shorts. May mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mga matang dating puno ng kayabangan, ngayon ay puno ng isang nakakapagod na pagtanggap. Hindi siya nagulat na makita si Alena. Tila inaasahan na niya ito. Walang salitang namutawi. Umatras lamang siya para bigyan ito ng daan. Ang apartment ay maliit at halos walang laman. Isang kutsyon sa sahig, isang maliit na mesa na may 2 upuan, at ilang mga kahon na hindi pa nabubuksan. Ang tanging marangyang bagay na natira ay ang amoy ng mamahaling pabango na kumapit na sa mga damit ni Rafael. Umupo sila sa magkabilang dulo ng maliit na mesa. Ang katahimikan ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang mabigat na kasaysayan. Bakit ka nandito?
Tanong ni Rafael sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina at bahagyang paos. Hindi ko rin alam. Tapat na sagot ni Alina. Siguro, para tapusin na talaga ang lahat. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Wala nang dapat tapusin, amor. Tapos na ang lahat. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nawala sa akin ang kumpanya. Iniwan ako ng mga kaibigan ko. Ang ama ko, hindi na ako kinikilala. Si Isabel ay nasa kulungan at hindi niya ako gustong makita. At ang bata, dinala siya ng tunay niyang ama pabalik sa probinsya. Inilista niya ang kanyang mga pagkatalo na parang isang tindero na nagsasabi ng kanyang mga paninda. Walang emosyon, walang awa sa sarili. Nalaman mo ba? Tanong ni Alena, ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Tungkol sa ginawa ni Isabel sa preno ng kotse ko, alam mo ba bago pa ang lahat? Umiling si Rafael. Hindi ko alam na ganoon kalala ang kaya niyang gawin. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alena at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bakas ng totoong pagsisisi. Pero alam kong may mali. Alam kong may inggit siya sa'yo. Alam kong kaya niyang manloko. Nakita ko ang mga senyales, pero pinili kong huwag pansinin dahil nabubulag ako sa ambisyon, sa takot na mabigo, sa kagustuhang patunayan ang sarili ko sa ama ko. Ito na, ang pag-amin. Hindi isang paghingi ng tawad na puno ng mga dahilan, kundi isang tahimik na pagtanggap ng sarili niyang kaduwagan. Alam kong hindi mo na ako mapapatawad. Pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ay nasa sahig na. At hindi ko rin hinihiling iyon. Siguro ito na talaga ang kabayaran sa lahat. Ang mabuhay sa isang mundong ako mismo ang sumira. Tinitigan siya ni Alena ng matagal. Ang galit na inipon niya sa loob ng 8 taon, ang apoy na nagtulak sa kanya na maghiganti, ay unti-unting namamatay. Ang natira na lamang ay abo at isang nakakapagod na lungkot para sa 2 taong minsan ay nangarap na magkasama. Hindi kita mapapatawad, Rafael, sabi niya sa wakas, at ang mga salita ay tila nagpalaya sa isang bagay sa loob niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil ang pagpapatawad ay isang bagay na ibinibigay sa mga taong may puwang pa sa buhay mo. At ikaw, wala na. Tumayo siya. Pero palalayain na kita. Palalayain ko na ang galit ko sa'yo. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Naglakad siya patungo sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan mo, Rafael. Pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis, hindi na lumingon pa. Habang naglalakad siya palayo sa gusaling iyon, naramdaman niya ang paggaan ng isang malaking bigat na matagal na niyang pinapasan. Ang paghihiganti ay tapos na. Ngunit hindi ito nagdulot ng kasiyahan. Ang idinulot nito ay isang malawak na espasyo, isang blangkong pahina na naghihintay na sulatan ng isang bagong simula. Sa dulo ng kalye, may isang pamilyar na kotse ang naghihintay. Nakasandal dito si Gabriel, hindi nagtatanong. Hindi nang uusisa. Ngumiti lamang ito nang makita siya. Lumapit si Alena at habang papasakay sila sa kotse, hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay isang pangako. Hindi ng isang perpektong bukas, kundi ng isang bukas na hindi na niya kailangang harapin ng mag-isa. Ang hinaharap ay nasa unahan na nila, naghihintay. 1 taon. Ang panahon ay dumaan na parang isang banayad na hangin. Dahan-dahang tinatangay ang mga abo ng kahapon at hinahayaang sumibol ang bagong buhay. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa isang plano ng paghihiganti, kundi sa amoy ng bagong timplang kape at sa pamilyar na bigat ng kamay ni Gabriel sa kanyang baywang. Sa isang maliwanag na conference room na hindi kasing laki o kasing intimidating ng Del Fuego Tower, nakaupo siya sa isang mesa, napapaligiran ng mga arkitekto
at mga community leader. Ang pinag-uusapan nila ay hindi tungkol sa mga mararangyang resort, kundi tungkol sa pagtatayo ng isang komunidad ng abot-kayang pabahay sa labas ng syudad. Ang kanyang pangalan sa nameplate sa harap niya ay simple lamang, Amor Reyes. Ang mahalaga ay ang kalidad ng bawat bahay, sabi niya sa grupo, at isang nangiti, isang tunay at mainit na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi dahil abot kaya, kailangan ng isakripisyo ang dignidad ng mga titira dito. Ang mga tao sa silid ay tumango bilang pagsang-ayon, hindi dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa respeto sa kanyang paninindigan. Ito na ang bago niyang buhay. Ang pagbuo sa halip na pagwasak. Ang pagtulong sa halip na pananakit. Ang lakas na natutunan niya bilang si Elena Cruz ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ginagamit na niya ito para sa ibang layunin. Kinahapunan, nag-drive siya mag-isa papunta sa isang pamilyar na lugar. Ang sementeryo. Ngunit ngayon, wala nang itim na sedan na bumubuntot sa kanya. Wala nang laro, ng panlilinlang. Dala ang isang maliit na bouquet ng puting baby's breath. Naglakad siya patungo sa isang maliit na bahagi ng hardin kung saan nakatayo ang isang maliit na anghel na bato. Walang pangalan. Isang petsa lamang ang nakaukit. Ang petsa kung kailan siya nawalan. Lumuhod siya at maingat na inilapag ang mga bulaklak. Hinaplos niya ang malamig na bato. "Hello anak!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Pasensya na kung ngayon lang ulit nakadalaw si Mama. Naging abala lang sa pag-aayos ng lahat." Tumingala siya sa langit. Hinahayaang haplusin ng hangin ang kanyang mukha. "Alam mo, sa loob ng maraming taon, ang galit para sa iyo ang nagpatuloy sa akin. Pero ngayon, ang pagmamahal na lang ang natitira." Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng kapayapaan. "Malaya ka na anak ko, at malaya na rin ako." Tumayo siya at naglakad palayo. Hindi na may bigat sa dibdib, kundi may gaan sa bawat hakbang. Sa paglubog ng araw, nagkita sila ni Gabriel sa isang tahimik na beach sa Batangas, isang lugar na malayo sa gulo ng syudad. Magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay nilalaro ng papalapit na alon. Ang kulay kahel na liwanag ng dapit hapon ay nagpinta sa kanilang mga mukha. "Masaya ka ba?" tanong ni Gabriel. Huminto sila sa paglalakad. Tumingin si Amor sa kanya. Pagkatapos ay sa malawak na karagatan. "Oo," sagot niya, at naramdaman niya ang katotohanan sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, masasabi kong oo, masaya ako. "Mabuti," sabi ni Gabriel, isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Amor. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagmamahal na kalmado, matatag, at sigurado. "Dahil gusto kong makita kang masaya sa bawat araw ng buhay ko." Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Walang singsing na kumikinang, walang marangyang palabas. Tanging siya, si Amor, at ang pangako sa kanyang mga mata. "Hindi kita tatanungin kung papakasalan mo ako, dahil ang kasal ay isang salitang may mabigat na nakaraan para sa'yo," sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng paggalang. Kaya ang tanong ko ay iba. "Amor Reyes, gusto mo bang sabay nating buuin ang ating umaga, araw-araw, simula ngayon?" Tinitigan siya ni Amor. Ang puso niya ay puno ng isang emosyon na mas malalim pa sa kilig, mas matatag pa sa simpleng pag-ibig. Ito ay pasasalamat. Ito ay pagtanggap. Ito ay pag-uwi. Dahan-dahan siyang tumango. Isang malaking ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata
at nagpakinang sa mga ito na parang mga bituin. Hindi niya kailangan ng mga salita. Ang kanyang ngiti ay sapat na. Tumayo si Gabriel at niyakap siya ng mahigpit. At habang magkayakap sila sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng walang hanggang karagatan, alam ni Amor na ito na ang simula. Hindi na siya si Amor na biktima. Hindi na siya si Alena na mapaghiganti. Siya na ngayon ay si Amor, isang babaeng muling natutong magmahal, hindi dahil sa kailangan niya ng isang tagapagligtas, kundi dahil sa wakas, natagpuan niya ang isang pag-ibig na karapat-dapat sa kapayapaang kanyang natagpuan. At sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbangon ng isang babaeng muntik nang mawalan ng lahat. Mula sa sakit ng pagkawala ng anak at pagdurog ng tiwala, hanggang sa mga taong ginugol sa katahimikan at pagpapanggap, ipinakita ni Amor na maaaring matalo ang tao ngayon, ngunit hinding-hindi kailanman ang katotohanan at katarungan. Ang pagbabalik niya bilang Alena Cruz ay hindi lang upang gumanti, kundi upang bawiin ang kanyang dignidad, lakas, at kapayapaang ninakaw sa kanya. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang masasama ay may hangganan ng kapangyarihan at darating ang araw ng pananagutan. Samantalang ang mga taong nasaktan ngunit hindi sumuko ay karapat-dapat sa paggaling at bagong simula. Ikaw, kaibigan, kung ikaw ang nasa lugar ni Amor, pipiliin mo bang manahimik o lalaban para sa sarili mong katarungan? At kumusta ka ngayon? May pinagdadaanan ka rin bang tahimik na laban? Maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang dulo. Naway magsilbing lakas at pag-asa ang kwentong ito. Ibahagi ang iyong saloobin sa comments at manatili ka sa aming channel. Hindi ka nag-iisa sa bawat kwentong may sugat, tapang at paggaling.